Kahit kakaunti, ngayon balikan natin ang mga bagyong nagdaan nitong nakaraang 2023. Welcome po muli at Happy New Year po mula sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan natin ang mga bagyong nagdaan nitong nakaraang 2023. Gaya ng nabanggit natin, record-breaking o isa sa pinakakaunting bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa ating kasaysayan ang taong 2023. 11 lamang ang bagyong nabuo o pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility nitong nakaraang taon. At narito ang mga yan. Unang-una dyan ay ang bagyong Amang na nabuo noong April 2023. Ito ay umabot lamang sa Tropical Depression category at humina din agad after maglandfall dyan po sa may area ng Catanduanes. Sumunod naman agad dyan ang bagyong Betty mula end of May hanggang June. Ito ay umabot pa sa Super Typhoon category pero sa kabutihang palad, hindi po ito naglandfall o tumama sa lupa. Ito po ay nag-recurve lamang pataas at palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sumunod naman agad ang bagyong Chedeng sa mga unang bahagi din ng Hunyo. Ito po ay lumakas at umabot din sa typhoon category pero hindi rin po ito naglandfall o tumama sa lupa. Yan po ay nakiraan lamang dito sa gilid ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang ang bagyong Dodong naman ay nabuo malapit na sa lupa bago pa man ito maglandfall. Ito po ay naglandfall dyan po sa may Isabela at tumawid dito sa hilagang bahagi ng Luzon as a tropical depression. Ito po ay lumakas lamang as a tropical storm habang papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa dulong bahagi naman ng July nabuo ang Super Typhoon Egay. Ito po ay naglandfall at sumabit dito sa may dulong bahagi ng Cagayan. Maliban sa malalakas na hangin, naging mapaminsala din po ang malawakang pag-ulan dulot nitong bagyong Egay at sa paghila at pagpapalakas nito sa ating habagat o southwest monsoon. Malakas na bagyo din ang bagyong Falcon na muntik nang umabot sa Super Typhoon category. Ito po ay umabot sa pinakamalakas na hangin nitong nasa 175 km per hour malapit sa kanyang gitna. Hindi po ito naglandfall at nakiraan lamang dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility pero humila pa rin po ito o nagpalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Kakaiba naman ang pagkilos ng bagyong Guring na may international name na Saula. Ito po ay nagkaroon ng looping na pagkilos o pag-ikot dahil sa mga ibang weather system na nakaka-apekto dito. Maliban dyan, sumailalim din ito sa tinatawag nating rapid intensification o biglaang paglakas ng isang bagyo. Umabot po ito sa Super Typhoon category na may lakas na hangin na umabot sa 195 km per hour. Naging mapaminsala ang malalakas na hangin nito at mga pagulan, kasama na rin po dyan ang paghila nito sa ating habagat o southwest monsoon. Nagkaroon din ng rapid intensification ang bagyong Hana na may international name na Haikui. Sa kabutihang palad, hindi po ito naglandfall o tumama sa ating bansa. Pero nagkaroon pa rin po ito ng indirect effect o pinalakas pa rin nito yung ating habagat o southwest monsoon. Ito po ay naglandfall o tumama dyan po sa may katimugang bahagi ng Taiwan na kung saan after po niyan, yan po ay humina na dahil sa epekto ng mga kabundukan dyan po sa may area ng Taiwan. Ang bagyong Ining naman ay isa sa mga bagyong hindi natin naramdaman at hindi napansin. Ito ay tumagal lamang sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob lamang ng isang araw at 8 oras at lumabas din agad dito sa may kanto o itaas na bahagi ng ating PAR. Umabot din sa 175 kilometers na lakas ng hangin ang bagyong Jenny pero hindi rin po ito naglandfall o tumama sa lupa. Sumabit din ito sa may southern tip o katimugang bahagi ng Taiwan pero hindi po ito humina agad. Yan po ay nakarating pa dyan sa may area ng southern China. At bago tayo tumungo sa ating pinakahuling bagyo, alam nyo ba na wala rin po tayong nabuo o pumasok na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility nitong nakaraang buwan ng October at November 2023. Unusual din po yan at isa rin sa pinakakaunti sa ating kasaysayan. At para sa ating pinakahuling bagyo, ang bagyong Kabayan na naglandfall o tumama dito sa may area ng Davao. May mga mangilang-ilang low pressure area na ang dumaan dyan po sa may Mindanao na muntik ng tawaging bagyong Kabayan pero hindi po nag-develop into a bagyo. Ito pong low pressure area na nagmula pa sa may Palaw ay nakarating din eventually sa ating bansa. Nauna po itong i-declare as tropical depression or bagyo ng Japan Meteorological Agency. Malayo pa man sa ating landmass o kalupaan. I-declare nga ito ng Pag-asa sa bagyo at tinawag ngang bagyong Kabayan nung medyo malapit na sa ating landmass o kalupaan. Kaya officially, tumagal lamang ito as a tropical depression or as a bagyo ayon sa Pag-asa mula December 17 hanggang December 18. Dahil humina rin ito agad after maglandfall dyan nga sa may area ng Davao.
So nag-average tayo ng 20 na bagyo na pumapasok o nabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility kada taon. Dahil sa climate variability o pabago-bago ng klima kada taon, minsan may mga taong kakaunti lamang ang bagyo gaya nitong nakaraang 2023 na naka-11 na bagyo lamang tayo at 4 lang dyan ang naglandfall o tumama sa lupa. At minsan naman lumalagpas pa yan sa 20 at nauubos nga yung ating alphabet. Marami man o kakaunti, ang importante ay handa tayo sa mga sakunang posibleng idulot ng mga bagyong ito. Kaya sama-sama tayong magbantay sa mga posibleng bagyo ngayong 2024. Muli, ito po ang inyong Weather Tito, Alvin Pura para sa Philippine Weather Trivia.